Mabiyayang umaga po sa ating lahat. Ako po si Marvin. Sana po ay magustuhan nyo itong kwento na ibabahagi ko. Saksi ako sa nakakikilabot na karanasan ng amo ko noon sa bukid na si Mang Pepito. Noon po sa probinsya, kakagraduate ko lang ng high school at hindi naman ako makakapagkolehiyo dahil sa kakapusan namin sa pera. Kaya sinabihan ako ni Tito Mando na sumama na lang muna ako sa kanya sa bukid para kahit papaano kumita at makatulong ako sa amin. Okay naman po sa akin. Sumama ako agad. Sa bukid, meron kaming tinatawag na amo, si Mang Pepito. Hindi siya yung may-ari. Kumbaga sa trabaho, siya yung pinaka-visor namin, ang katiwala ng may-ari. Mabait naman. Pero sabi ng mga kasama namin doon ni Tito Mando, medyo may saya daw kasi madalas nilang makita na nagsasalitang mag-isa. Pero matino naman daw pag sila ang kausap at maayos ding makisama. Yun lang pagsasalita ng mag-isa ang hindi nila gusto rito. Nasaksihan ko naman yon. Nakita ko kung paano siya makipag-usap sa mga tanim. Minsan nagagalit siya, minsan naman biglang tatawa. Ako naman laging nakamasid sa kanya kasi takang-taka talaga ako. Gusto ko na nga siyang tanungin kung sino ang kinakausap niya pero nagdadalawang isip ako kasi baka magalit siya sa akin. Isang hapon, pauwi na kami. Natanaw ko si Mang Pepito na nasa gitna ng mga talahib. Sabi ng tito ko, lapitan ko raw at sabihin na uuwi na kami. Sumunod naman ako. Urong-sulong pa nga ako sa paglapit kasi parang may ginagawa siya roon na hindi maganda. Nung medyo malapit na ako sa kanya, narinig ko yung sinasabi niya. Galit na galit siya. Puro mura ang lumalabas sa bibig at masasamang salita. Napaatras ako nang makita ko na parang meron siyang ginagamitan ng itak. Naisip ko agad, tao. Kasi kung makikita mo siya, yung galaw ng katawan ay masasabi mong may iniitak siya. Nakita ko pang may tumatalsik na malapot sa damit niya. Ang ipinagtataka ko, hindi kulay pula para masabing dugo, kundi kulay itim. Pero nangibabaw sa akin yung awa doon sa kung sino mang kinukumbabawan niya kasi sumisigaw ako ng, Amo! Amo, tama na po! Tumingin siya sa akin. Natakot ako sa tingin niya. Inihinto niya ang ginagawa at saka napaupo sa talahiban na nangihina at hingal na hingal. Hindi ko talaga alam kung lalapitan ko pa ba siya o sasabihin ko na lang na uuwi na kami. Tapos tumingin ulit siya sa akin at sabi, wag daw akong matakot. Tinapos na raw niya ang pakikipagkaibigan sa engkantong yon kasi masyado na raw itong nangihimasok sa buhay niya. Napalunok ako sa sinabi niya. Tinanong ko pa ang sarili ko kung tama ba ang narinig ko. May sinabi siyang engkanto? Nakadistansya pa rin ako kasi hindi niya binibitawan yung itak. Baka bigla na lang niyang gamitin sa akin. Tinanong niya ako kung naniniwala ba ako sa mga engkanto at laman lupa. Tumangon na lang ako. Tumayo siya at humarap sa akin. Mag-iingat daw ako dahil sa lugar na yon ay may mga pagala-galang engkanto at mga laman lupa. Nakipagkaibigan daw siya sa kanila pero ang isang engkanto ay hindi raw niya makayanan ng ugali kaya winakasan na niya ang buhay nito. Kapag daw may nangyari sa kanyang masama ay walang ibang dapat sisihin. Sabihin ko raw sa pamilya niya na ginantihan siya ng kalahi ng engkantong napatumba niya. Natakot ako pero ayokong seryosohin ang sinabi niyang yon. Kinabukasan, nagulantang kami ng balitang natagpo ang walang buhay si Amo sa gitna ng bukid. Hindi pa raw alam ang ikinasawi nito. Naalala ko ang sinabi niya na kapag may nangyaring masama sa kanya, ibig sabihin ay ginantihan siya ng kalahi ng engkanto. Dahil sa isipin na yon, nangilabot talaga ako. Mukhang nagsasabi siya ng totoo. Sinabi ko iyon sa pamilya niya
pero mukhang hindi sila naniwala. Mas pinaniniwalaan nila na atake sa puso ang ikinamatay ng amo ko. Ako po si Christopher. Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig ngayon. Share ko lang po ang naging karanasan ko noong unang beses akong lumuwas ng Maynila at maghanap ng trabaho. 20 years old pa lang ako noon. Noong mga panahon na yun, napakahirap ng sitwasyon ko. Nangupahan ako ng maliit na kwarto na wala akong tiyak na pagkukunan ng pambayad. Ni pagkain ko, hindi ko alam kung saan kukunin. Basta nakipagsapalaran ako. Mahirap na rin kasi ang buhay sa probinsya, lalo na sa isang ulila na gaya ko. Wala akong maaasahang kamag-anak. Sa Maynila, wala akong inaksayang oras. Naglakad-lakad agad ako para makahanap ng trabaho dahil inaalala ko ang pagkain at pang-upa ko sa kwarto. Sakto naman, may nakita akong karatula na nakasabit sa isang gate. Nangangailangan ng hardinero. Tamang-tama dahil marunong naman akong magtanim at mag-alaga ng mga halaman. Kumatok ako pero mukhang walang nakakarinig. Noon ko lang napansin na may doorbell pala. Nung pindutin ko yon, saka palang may lumabas na tao. Babae na siguro nasa edad 40. Sinabi ko agad ang pakay ko tapos pinatuloy niya ako sa loob ng gate. Nung nasa loob na kami ng gate, ay hindi niya muna ako pinapasok sa loob ng bahay. Pinaghintay niya ako sa harap ng pinto at sabi tatawagin lang daw niya ang amo niya. Tapos pumasok na siya sa loob at isinara ang pinto. Ilang saglit pa, bumukas ulit ang pinto. Bumungad sa akin ng isang matandang babae na sa tingin ko ay nasa 80 na ang edad kasi puti na lahat ng buhok at kulubot na rin ang hapis na mukha. Maputla ang kulay niya at anyong mahina. Nagmagandang umaga agad ako. Tumango lang siya at pinapasok ako sa loob. Tinuro niya ang upuan kaya naupo ako roon at nagpasalamat. Inisip kong pipi ba siya o ano kasi hindi pa niya ako kinakausap. Magsasalita na sana ako at magpapakilala nang biglang lumapit sa akin yung babaeng nagbukas ng gate sa akin kanina. Nakita kong nataranta siya. Kunot ang noo nito nang tanungin ako na kung sino raw ang nagpapasok sa akin. Bakit basta-basta na lang akong pumasok? Dapat daw ay hinintay ko siya. Mapapagalitan daw siya ng amo niya pag nagpapasok siya sa loob ng bahay nang hindi pa ito nakakababa. Nanlaki ang mga mata ko sa pagtataka. Sabi ko, pinagbuksan ako ng pinto ng matandang babae at pinaupo ako roon. Siya naman ang nanlaki ang mga mata. Sino raw matandang babae? Dalawa lang sila ng amo niya na naroon at hindi pa bumababa ang amo niya. Tapos naalala niya, ikinandado niya ang pinto kaya hindi ako makakapasok. Nakaramdam ako ng takot sa sinabi ng babae. Kung dalawa lang sila roon at nakalak ang pinto, sino ang matandang babae na nagbukas ng pinto at nagpapasok sa akin? Pinaupo pa ako sa sofa. Naisip ko agad na baka multo. Kung multo, sino naman yun? Naabutan kami ng amo niya sa ganoong usapan at nangilabot din ito. Lalo na nung idinescribe ko sa kanya ang itsura ng matandang babae na nagpatuloy sa akin. Napaiyak siya dahil nanay daw niya iyon na matagal nang sumakabilang buhay. Ito raw ang dating nangingilatis at nag-i-interview sa mga kasambahay na pumapasok sa kanila. Sabi niya baka raw umokey ang nanay niya sa akin kaya pinatuloy na ako nito. Pero kahit inokayhan ako ng nanay niyang multo, hindi na ako tumuloy sa pag-a-apply ron kasi ayokong mangamuhan sa bahay na may multo. Matatakotin ako pagdating sa mga ganon.
Magandang araw po sa mga kapwa ko taga-subaybay ng channel na ito. Jason po ang pangalan ko. At tulad nyo, meron din akong naranasan na hindi ko maipaliwanag at hindi ko makalimutan. Ganito po kasi ang nangyari nun. Dati po akong company driver sa Laguna. Buhat ng magsara ang kumpanya, nawalan na rin ako ng trabaho. Naganap naman ako, pero naging mailap sa akin ang swerte. Kaya ilang buwan din akong nabakante. Hanggang sa isang araw, nakatanggap ako ng tawag mula sa pinsan ko sa Batangas at tinatanong kung gusto kong maging family driver. Hindi na ako tumanggi kasi kailangan ko talaga ng trabaho. Pinuntahan ko agad. Hindi ko akalain na napakaganda pala ng magiging amo kong babae kahit may edad na siya at kakabiyuda lang niya. Pinigilan ko ang sarili ko na ma-inlove sa kanya dahil katwiran ko, mayaman. Hindi ako papansinin at malayo ang agwat ng edad namin. 10 years ang tanda niya sa akin, pero napansin ko na lagi siyang nakatingin sa akin. Sinamantala ko yung pagkakataon, diniskartehan ko. Sabi ko sa sarili ko, bahala na kung tanggapin niya ako o hindi. Hanggang sasagutin ako at maging kami. Itago na lang natin siya sa pangalang Jackie. Nung unang gabi na naging kami, balak namin noon na mag-check-in sa isang mamahaling hotel na sinabi niya. Nauna akong pumunta sa garahe para ihanda ang sasakyan. Paglapit ko sa kotse, napahinto ako sa paghakbang dahil nakita kong may nakaupo sa driver seat. Alam ko agad na hindi ito tao. Dahil parang usok lang ito, pero kitang-kita naman ang imahe ng isang tao. Isang lalaki. Nakahawak pa sa manibela at nakatingin lang ito sa unahan. Multo. Iyon agad ang naisip ko. Nagtayuan ang balahibo ko. Nataranta ako. Kahit lalaki ako, napasigaw talaga ako ng malakas at tumakbo ako pabalik sa loob ng bahay. Nagkabanggaan pa kami ni Jackie na palabas na sa pintuan. Sinabi ko agad sa kanya ang nakita kong multo sa loob ng kotse. Tinanong ko siya kung may driver ba siyang yumauna kasi baka yun ang nagpakita sa akin. Umiling siya. Sabi niya buhay pa ang dati nilang driver. Umuwi lang daw ng probinsya kaya naganap siya ng bago. Tinanong niya ako kung anong itsura ng nakita ko. Hindi ko ma-describe sa kanya dahil malabo nga at parang usok lang ito. Pero sa tingin ko, kulot ang buhok. Napaupo sa sofa si Jackie at saka sinabi sa akin, ang nakita ko ay multo ng asawa niya. Pinagtapat din niya na ang araw na iyon ay anibersaryo ng kasal nila. Hindi ko maitatanggi na natakot talaga ako sa multo ng asawa ni Jackie. Nagkataon pang nung sagutin ako ng amo kong babae, ay wedding anniversary pa nila. Pero malinis naman ang intensyon ko, kaya kinabukasan din ay dinalaw namin ang puntod ng asawa niya at humingi ako ng permiso na mahalin si Jackie. Tutal naman ay biyuda na ito at wala rin silang naging anak. Sa inyong lahat, magandang araw po. Ako po si Dominic ng Imus, Cavite. May nangyari po noong 2012 na hanggang ngayon ay hindi ko makalimutan. Nangamuhan po ako sa isang pamilya na nakatira sa subdivision. Marami po kaming kasambahay doon. Nasa 6 sa pagkakatanda ko, kasama na ang driver. Ako bilang boy at hardinero, saka yung mga babae na may kanya-kanya ring toka. Mabait yung mag-asawa naming amo, pero yung nanay nung amo naming lalaki, isusuka mo talaga ang ugali. Sobrang perfectionist, bawal magkamali. Sa maliit na pagkakamali mo lang, sasabunin ka talaga ng katakot-takot at babawasan pa ang sahod mo o kaya hindi ka niya papakainin maghapon. May mga pagkakataon pa na ginagamit nito ang baston niya na panghampas sa mga kasambahay kapag naiinis siya.
Kahit naka-wheelchair na siya, hindi pa rin niya mabawasan ang sama ng ugali niya. Kaya lahat kaming mga kasambahay noon ilag na ilag sa kanya. Hindi naman magawang umalis ng kahit sino sa amin dahil bumabawi naman yung mag-asawa sa amin. Kung anong bait nila ay siyang sama ng ugali nung matandang babae. Hanggang sa dumating ang araw na yon na hindi ko inaasahang mangyayari. Kakatapos ko lang mag-ayos ng mga halaman sa hardin nila nang tawagin ako ng matanda na tawagin na lang nating Lola Meds. Inutusan niya ako na ayusin ang ilaw dahil kumukurap-kurap daw. Mataas ang kisame kaya kumuha ako ng bangko para tuntungan. Nagalit siya nung tumuntong ako sa bangko dahil mamahalin daw iyon. Hindi pwedeng tungtungan basta. Tapos bigla na lang niya akong pinaghampas ng baston niya. Umuga ang upuan at nalaglag ako. Pagkalaglag ko ay natamaan ko siya. Tapos naging mabilis na ang mga sumunod na pangyayari. Yung wheelchair niya ay umusod at dire-diretso na nahulog sa hagdan. Nasyak ako. Hindi agad ako nakakilos. Lumipas yata ang ilang segundo bago ako nakatayo at saka ko sinilip ang kinahulugan niya sa hagdan. Nakita kong nakalumpasay na siya roon na parang wala ng malay. Iyon ang ikinamatay ng matanda. Nakonsensya ako kasi kung kumilos agad ako at tinulungan ko siya ay baka nabuhay pa siya. Pero hindi naman ako sinisi ng mag-asawa. Aksidente raw ang nangyari. Sa isang banda, alam kong nakahinga ng maluwag ang mga kasama ko sa pagkawala ng masungit na matanda. Pero ako, mula nang mawala si Lola Meds, ay doon na nagsimula ang mga pagpaparamdam nito sa akin. Sa tuwing mapapag-isa ako sa isang parte ng bahay nila, bigla na lang kumukurap-kurap ang ilaw. Pero kapag may darating na iba ay humihinto ito sa pagkurap. Isang beses naman ay bigla ko na lang naramdaman na may umataw sa likuran ko na pakiwari ko baston. Pero paglingon ko ay wala namang tao sa likuran ko. Nung ikwento ko yun sa mga kasamahan ko, hindi nila maiwasan na hindi rin matakot. Mabuti na lang daw at wala pa namang paramdam sa kanilang matanda. Baka raw kaya ako pinagpaparamdaman dahil ako ang dahilan ng pagkahulog nito sa hagdan. Nilakasan ko na lang ang loob ko dahil ayoko namang umalis sa trabaho. Pero nung araw na yon, inutusan ako ng amo kong babae na kumpunin ang sirang cabinet sa attic. Doon talaga nasagad ang lakas ng loob ko, napalitan ng sobrang takot. Habang ginagawa ko kasi ang attic, ay naramdaman kong may pumanhik din doon. Akala ko sinundan ako ng amo kong babae o kaya nung amo kong lalaki para tingnan kung tama ang ginagawa ko. Hinintay ko na may magsalita sa likuran ko dahil ramdam ko pa nga yung iyabag ng paa na papalapit sa akin. Pero lumipas ang ilang segundo na walang nagsalita. Naisip ko na baka pinapanood lang ang ginagawa ko. Lumingon na ako. Paglingon ko, nangatalagad ang buong katawan ko. Dahil ang nakita ko ay ang matanda. Suot pa nito ang damit nung mahulog ito sa hagdan. Nakatingin sa akin. Pero hindi naman nanlilisik ang mga mata. Hindi rin matalim. Basta nakatingin lang. Nagsisigaw ako ng walang patid. Halos mapatid ang litid ko. Nagsuguran doon ang mga kapwa ko kasambahay. Hindi sila magkanda-ugaga sa pagtatanong kung anong nangyari. Hindi ko na nakayanan pa ang sitwasyon ko sa bahay na yon. Kaya umalis na ako kahit pa mababait ang mga naiwan kong amo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Joshua. Nagtatrabaho po ako bilang driver ng matagal ko ng amo na tawagin na lang nating Mr. Ramirez. Napakabait po ng amo kong yun. Wala akong masabi sa pakikisama niya sa tulad kong driver. Parang nakababatang kapatid kung ituring niya ako.
Matanda kasi siya sa akin ng 15 taon. Isang beses ay sinabihan niya akong magpaalam sa pamilya ko dahil ilang araw kaming mawawala. Out of town ang seminar niya, kaya aabutin daw kami ng mga 3 hanggang 4 na araw doon. Yung mga daan patungo sa lugar na yun ay puro matatarik at nagkataon pang maulan, kaya naman ay nahirapan ako sa pagmamaneho. Kung kailan pa uwi na kami at tila na ang ulan ay saka pa nangyari sa amin ng aksidente. Napansin ng amo ko na mukha raw akong pagod at inaantok, kaya nag-insist siya na siya na muna ang magmamaneho para makaidlip man lang ako. Inamin ko sa kanya na medyo masama nga ang pakiramdam ko noon. Nasa manibela na siya nang biglang mawala ng preno ang kotse habang pababa kami sa matarik na daan at dire-diretso kaming sumalpok sa malaking puno. Napaantanda pa ako dahil hindi kami nahulog sa bangin bago ako nawala ng malay. Hindi ko na alam kung ano ang sumunod na nangyari sa amin. Nagmulat ako ng mga mata na nandun pa rin ako sa loob ng sasakyan habang si Mr. Ramirez ay nasulyapan kong nasa labas na. Sumungaw ang ulo nito sa bintana ng kotse at naramdaman ko na hinihila niya ako palabas doon. Hinang-hina ako at nanlalabo pa ang mga mata. Halos hindi ko maigalaw ang mga kamay at paa ko. Namamanhid. Pasalamat na lang ako at dahil kahit ganon ay hindi naman ako naipit. Pilit kong inaangat ang katawan ko para mahila ako ni Mr. Ramirez at makalabas na rin ako dahil sa totoo lang ay takot na takot ang pakiramdam ko noon. Napansin ko na lang na habang hinihila ako ni Mr. Ramirez ay ramdam ko yung malamig na mga kamay niyang nakahawak sa kamay ko. Pero hindi ko na yun inintindi dahil ang focus ko ay makaligtas din. Nang sa wakas ay mailabas na niya ako mula sa loob ng kotse, nakahinga na ako ng maluwag. Pero nang masulyapan ko sa loob ay biglang nanlaki ang ulo ko. Dahil ang amo kong si Mr. Ramirez ay nandun pa sa loob, nakasubsob ang ulo sa manibela. Naghalo ang takot at pagkataranta ko. Paano nangyari yun? Gayong si Mr. Ramirez nga humila sa akin papalabas ng kotse. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Isinantabi ko muna ang takot sa mga pangyayari. Kahit nangihina ay mabilis ang naging kilos ko para mailabas si Mr. Ramirez sa kotse. Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko. Pero naipit na pala ang isang hita niya at nakita kong may duguring umaago sa ulo niya. Nagdatingan na ang mga tao na tumulong sa amin at nagawa naman naming mailabas doon ang amo ko. Kaya lang, hindi na ito nakaabot sa ospital. Habang binabantayan ko si Mr. Ramirez sa morgue, ay naisip ko ang ginawa niyang pagliligtas sa akin. Hindi mawala-wala ang pangingilabot na nararamdaman ko. Nakokonsensya rin ako dahil kung hindi kami nagpalit ng pwesto, ay baka ako yung nawala at siya ang nakaligtas. Nung malaman ng pamilya niya ang nangyari, ay sinisi nila ako. Pero sa huli, ay naunawaan na rin nila na baka oras na talaga yon ni Mr. Ramirez.